Basahin po natin ang mga awit at 46, 1-10. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok matangay. Kahit na mangganit, yaong karagatan, at ang mga burol, mayanig mag-ibat. Tayo po ay sandaling. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay pupuri, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Salamat Ama sa inyong mga biyaya at mga pagpapala na ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Ama, ay ginugulong po namin sa inyo ang aming gawain ngayong gabi. Dalangin namin ang inyong pong patnubay, ang inyong pangunguna sa bawat isa na gagamitin ninyo. Lalo na po sa gagamitin nyo na maghahatid ng inyong banal na salita. Nawa kayo ang siyang makita, kayo ang siyang madama ng bawat isang makakarinig ng inyong salita. Ama, maraming salamat sa inyo, sa inyong pagputihan, sa inyong pag-ibig na ibinigay sa amin. At Ama, dalangin namin ang aming kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming pinagdalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay patuloy na nagbabalik ng papurit pasalamat sa ating Panginoon. Unang-una po sa patuloy na buhay at kalakasan na ipinagkakaloob niya sa akin. Ganoon din po sa patuloy na pag-iingat sa akin sa aking pagpasok, pag-uwi sa trabaho. Ganoon din po sa patuloy na blessing na ipinagkakaloob niya sa aking pamilya. At ganoon din po sa patuloy na paggamit sa akin sa kanyang misteryo. Yun lamang po at maraming salamat po. Sa langit si Kristo'y namamagitan, tanging kaibigang dapat magmahal. Siya'y matamang sa akin nagbabantay, sana iyo rin maging kaibigan. Hindi nadalangin, hindi nadalangin, ikaw ay aking idinadalangin. Mayroong amang sa akin ay nag-alay, pag-asa sa buhay na walang hanggan, at siya'y sasalubong sa kabilang buhay. Nais kong kita'y kasama rin tunay, idinadalangin, nadalangin, ikaw ay aking idinadalangin.
dalangin. Mayroon akong kasuotang silak na naghihintay sa langit ng gala. Kung matanggap ko sa ganda'y kumikislap, nais kong ikaw mananay tumanggap. Nadadalangin ikaw ay akin idinadalangin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa pagkakataon na muli niyang ibinigay upang makapagbahagi sa inyo ngayong gabi. Tunay po na patuloy ang kanyang biyaya at paggabay sa aming pamilya. Patuloy ang kanyang pagpapagaling sa aming mga karamdaman, sa sipon, sa ubo, at gayon din minsan pananakit ng katawan. Gayon din, nagpapasalamat ako sa kanya, sa kanyang provision sa mga pangangailangan sa aming pamilya, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Mapa ito ay pinansyal, ito ay emosyonal, sosyal, at gayon din spiritual. Ang topic po para sa araw na ito, sa ating sinusunod na Quiet Time Journal sa UNIDA, yung pong binili natin, na Daily Devotional Journey, ay tungkol sa kagalingan o healing. Lahat po tayo ay nagkakaroon ng karamdaman at nangangailangan ng kagalingan. Kaya't ito ay isa sa mga bagay na madalas nating inilalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa atin din pong midweek service, sa worship, ay kasama sa mga unang bagay sa ating prayer time, ang tungkol sa mga kahilingan ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Hindi lamang po ng ating mga miyembro, kundi gayon din ang mga kaanak, mga kaibigan, kung sino man ang nangangailangan ng panalangin, lalong-lalo na sa karamdaman. Marapatin niyo pong ating pag-aralan ngayong gabi ang mga talata na madalas basahin tuwing ika-4 na linggo sa ating iglesia sa portion ng healing prayer. Ito po ay matatagpuan sa Aklat ni Santiago, Kabanata 5, talatang 14 hanggang 16 na ganito po ang sinasabi. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahilan ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sa mga talata pong itong ating binasa ay mayroong 3 bagay na binibigyang diin. Ang una, pananampalataya or faith. Sa unang verse, sa verse 14, ay sinabing, tawagin ang mga matatanda sa iglesia upang ipanalangin ang may sakit at pahiran ng langis. Binibigyan diin dito ni Santiago
hindi lamang ang pananampalataya ng may sakit, kundi gayon din ang pananampalataya ng matatanda sa iglesia na siyang mananalangin. Ang pagtawag po sa ating mga elders sa panahon ng karamdaman, pagka po tumawag yung miyembro natin sa ating elders o sa ating mga diakono-diakonisa na sila ay may karamdaman, ay nangangahulugan na nais mong ipaalam ang iyong kalagayan, hindi lamang sa kanila, kundi sa buong iglesia. Bilang mga tagapanguno ng iglesia, ang mga elders ang maaaring mas makakagawa ng paraan para ang miyembro ay tulungan, iparating sa iglesia ang mga pangangailangan niya at magbahagi ng mga salita ng Diyos upang siya ay magkaroon ng pag-asa sa gitna ng kahinaang pisikal. Ang mga talatang ito ay nagpapaalaala sa akin bilang isang elder ng ating iglesia na mayroon kaming mahalagang tungkulin kapag kami ay tinatawag sa pananalangin para sa mga may sakit. Tuwing kami po ay nangunguna sa panalangin para sa mga may karamdaman, ay kinakailangang aming suriin ang mga sarili namin at ang aming pananampalataya. Ang sabi nga po sa Mateo, Kabanata 17, talatang 20 ba? Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi niyo magagawa. Ang ating mga pananampalataya ay tunay na kinakailangan sa ating pananalangin para sa kagalingan ng karamdaman ng mga may sakit. Kahit sinlaki ng buto ng mustasa, ay maaari nang makatulong sa pagpapagaling sa karamdaman sa pamamagitan ng panalangin. Ating pagsumikapan po itong palaguin ang ating mga pananampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na magamit ito para sa pananalangin para sa mga may sakit sa ating iglesia. Gayon din, ang sabi po sa ating talata, ipanalangin na matatanda sa iglesia at pahiran ng langis. Ang pagpapahid ng langis sa talatang ito ay hindi sakramental, na katulad halimbawa ng pagpahid ng langis kay Saul o David nang sila ay naging hari, kundi bagkus, the oil is secondary in this passage, adorning the central act of prayer. It is our humble expression of dependence on the Lord for all things, particularly our health. Anointing with oil is a physical act expressing a spiritual truth that we belong to God and have committed ourselves wholly into His care. Prayer o ang panalangin expresses this point with words. Sinasabi natin ang ating kahilingan ng kagalingan. But anointing with oil expresses that point in action. So, bale, para po siyang magkasama palagi. Huwag natin paghihiwalayin. Gayon din, let us remember that the oil is used as only an aid to prayer with faith. We should be careful also not to turn it into an object of faith. As in praying over oil and handing it over to others. Hindi po siya parang holy water. Wala pong ganun. Tandaan po natin na hindi ang langis ang nagpapagaling. God alone is the healer and the author of our faith. Ang ikalawang bagay na binibigyan diin ay pagpapatawad o forgiveness. Ang sabi po sa verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi po, pagagalingin ng Diyos ang may sakit, at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya. Whenever sickness occurs, one must prayerfully examine himself
before the Lord to determine if the sickness is due to sin. Maaari din po kasi na ang kanyang karamdaman ay ang dahilan ay ang kanyang mga pagkakasala. If it is so, then he must confess and ask God for forgiveness. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag nagkasakit, dahil palagi sa kasalanan. Maaring din pong ito ay nangyari sa atin upang subukin tayo at ang ating pananampalataya, o upang ipakita ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggaling. Sa pamamagitan ng panalangin ay ipinapakita ng mga mananampalataya na hindi natin kaya sa ating sarili lamang ang lahat ng mga hirap at pagsubok sa buhay. Kailangan natin ang wisdom, counsel, healing, and deliverance ng ating Panginoon. Ngunit kung tayo ay nananalangin para sa kagalingan ng mga may sakit, ay kailangan siguruhin natin na humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan upang walang maging hadlang sa pagtugon mula sa ating Panginoon. Sa sinasabi nga po sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Gayon din, kung mayroon tayong mga kagalit, kung mayroong tayong mga tao na masama ang ating loob, ay kinakailangan nating makipagbati at magpatawaran tayo sa isa't isa tulad ng sinasabi sa Mateo 5:23-24. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ang ikatlong bagay na binibigyan diin ay righteousness o katuwiran. Ang sabi po sa verse 16, kaya nga, ipagtapat nyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang pagtatapat o pagsasabi ng mga kasalanan sa ating mga kapatid, pastor o elder ay hindi nangangahulugang may kakayahan o kapangyarihan sila na tayo ay patawarin. Walang sino mang maaring magpatawad sa ating mga kasalanan kundi ang ating Panginoong Diyos. However, we confess our sins and call upon others so that they can pray for us. Sinasabi natin sa ating mga kapatid ang ating mga pagkakasala para maibsan o lumuwag ang ating dibdib at gayon din ay maipanalangin nila tayo. We are learning that our walk with God is not only personal but also a community effort, lalo-lalo na po sa ating iglesia. We come together to help each other, encourage each other, and pray for one another. Ito po ay katulad ng sinasabi sa Galatia 6:1-3. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon at humihingi palagi ng tawad sa ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat tayo at mapanatili ang ating katuwiran o righteousness at walang maging hadlang sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Bottom line, there is no guarantee that God will respond to our prayer requests as we prefer.
hindi ko nananalangin tayo ng kagalingan sa mga may sakit, ay tutugunin na tayo ng ating Panginoon. What we can be certain of though is that our intentions, that if our intentions are pure and our sins confessed, our prayers will be heard. Diringgin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Well, bahala na ang Lord, and the Lord will act according to His sovereign will. So, it is still the will of the Lord that will prevail. But we can be rest assured that it will always be, the will of the Lord will always be for our benefit, ultimate benefit, and to the glory of His name. Katapos-tapusan, hindi katulad ng ibang mga nangyayari sa ating buhay, ang karamdaman ng sakit ay may malaking epekto sa atin both physically and emotionally. Mabuti na lamang at mas makapangyarihan ang ating Diyos kaysa sa mga sakit na ito. Atin pong laging tandaan na tanging ang ating Panginoon lamang ang makapagpapagaling sa atin. Subalit nasa kanyang kapasyahan o kalooban kung diringgin niya ang ating mga panalangin o hindi. Tayo bilang mga anak niya na dumadalangin at humihingi ng kagalingan ay nararapat lamang magtiyaga sa paghihintay sa kanyang katugunan. Our role then is to pray without ceasing. Tayo po ay manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Tunay Ama na napakabuti mo, tunay Ama na ang iyong mensahe Panginoon para sa bawat isa sa amin, ng aming pananalangin at paghahanda ng aming mga sarili upang tugunin mo ang aming panalangin, lalo-lalo na kung kami ay may mga karamdaman, hindi lang aming sarili Panginoon, kundi gayon din ang aming mga kapwa, ang aming mga kapatid. Ay Ama, tunay na nalaman namin ang mga bagay-bagay na dapat naming paghandaan at dapat naming gawin upang ang lahat ng mga katugunan, Panginoon mo sa amin, sa aming mga panalangin, ay maging yes, Lord, maging oo, at hindi wait or hindi. Gawin mo at pagintapatin mo, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay tunay na maging handa, tunay na pagsumikapan palati, Panginoon, na mapalago ang aming pananampalataya, mapanatili ang aming righteousness, at humingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. Ang lahat, Panginoon, ng mga bagay na ito, ang lahat, Panginoon, ng aming ninanais, Panginoon, ay iyong pagintapatin sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Come on, everybody. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
Sabay-sabay po nating basahin mula sa Jeremias 29:11 hanggang 13. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso niyo akong hahanapin. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Aming Diyos, Panginoon, kami ay patuloy na sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat sa presensya ng iyong mga anak na patuloy na naglilingkod po sa iyo, nagbibigay ng kanilang oras, talento upang maisagawa namin, Panginoon, ang aming mga gawain katulad nito, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Marami ding salamat sa anak mo na ginamit, Panginoon, upang maghatid ng iyong mensahe. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo po sa Kanya sa anumang mga bagay pa o naisin pa sa buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Ama, sa pagkakataong ito, pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.